Isang retired general na ngayon po ay wanted mga kababayan sa kasong droga ang naglabas ng kanyang hinaing na talagang dismayado siya doon sa investigasyon na talagang sila yung natatamaan. Sabi pa nga ng isang pulis na to, siya na nga yung nakahuli, sila na, abay sila parang ngayon ang may kaso. Yan po ang hinaing ng isang nagtatago ngayong retired general at naging wanted. Kaya naman pala siguro biglang lumabas itong video ng isang retired police na to sa katauhan ni Narciso Domingo mga kabayan. Dahil ang nag-imbestiga pala sa kanila nung time nung mahuli si Mayo, itong mga congressman quadcom, si Acop, si Castro, Barbers at kung sino-sino pa, tila bagay nagpaparamdam at muli sanang buksan yung kaso nila. Kaya pala, no, talagang yung nanggagalaiti siya sa kanyang video na sanay, no, mabuksan at mapag-usapan uli ito. No, at nang hindi po siya nasasangkot at talagang nadidiinan dyan sa malaking drug trade na yan. Eto po, mga kababayan, yung unang video. Humarap sa pagdinig ng kamera si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo nitong Miyerkules. Si Mayo ang sinasabing pinagtakpan ng kapulisan sa 990 kilos na drug haul noong October 2022. Your Honor, I invoke my right again self-incrimination, Your Honor. Because I already facing criminal charges. Ano yung kinaso sa'yo? Ano? Umurong-murong na kaso, Your Honor. Pinili ring manahimik ng kasabwat ni Mayo na si Ney Atadero. Siya umano ang unang naaresto sa operasyon noong 2022. I invoke my... Lumabas din sa pagdinig na magkakaiba ang kwento ng mga pulis sa nasabing anti-drug operation. Kwento ng team leader ng operasyon na si Police Lieutenant Jonathan Sosongko. Hindi raw siya ang arresting officer ni Mayo. 4:45 daw ng hapon nang makarating sila sa WPD Lending Company kung saan inaresto si Atadero. Pero base sa salaysay ng kanyang boss na si Police Colonel Julian Olona, alauna ng hapon nang tumawag sa kanya si Sosongko. Binalita raw nito na nagpositibong buy bust operation laban kay Mayo at agad inaresto bago dalhin sa WPD Lending Company sa Tondo. Si Olona naman nireport ang nangyari sa operasyon sa dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group na si Police Brigadier General Narciso Domingo. Base sa unauthenticated CCTV footage na pinakita sa House Committee on Dangerous Drugs, bandang alauna ng hapon nang makita si Sosongko kung saan nakuha ang droga. 1:30 ng hapon nang makitang kasama ni Sosongko ang nakaposas na si Mayo. Isa sa inyo nagsisinungaling Diba? Sabi ng boss mo, nagkaroon ng arrest sa Bangbang. Sabi mo naman, inaresto mo yung Atadero doon sa WPD Lending. That was the report of Lieutenant Sosongko. I received from him through telephone call, Your Honor. You see? Galing sa'yo. Binobola mo yung boss mo. No, Your Honor. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo sa committee ito? And you were already seen in front of the WPD Lending Office at 1:21 p.m. So, sino yun? Hindi ikaw yun. No, Your Honor. Mahirapan ka dito. Lieutenant Sosongko, mas magandang nasabi ko sa'yo kasi mahirap magsinungaling. Inusisa rin bakit pinakawalan si Mayo at bakit siya kailangang isama sa follow-up operation sa Pasig kinabukasan kahit mag-iisang tonelada ng iligal na droga ang nakuha sa kanya. Dahilan ng mga pulis, mas malaki raw ang makukuhang shabu sa Pasig kaya kailangan nila si Mayo. Hindi naman sang-ayon dito ang mga mambabatas. Ginamit mo or hinayaan mo si Sergeant Mayo na gamitin doon sa Pasig operation na apparently hindi nyo naman talaga binet or talagang binerify yung intelligence report na meron talagang mas malaki pa doon sa Pasig. O ginamit mo lang ito para maging drama so that si Sergeant Mayo ay makaligtas dito. Nasa isip ko na talaga saan ang susunod na tutumbukin. Dahil sa operasyon po ng illegal na droga, Mr. Chair, Honors, hindi po transactional. Pag nahuli mo yung buntot, hindi mo ipangalandakan na may nahuli kang buntot. Hatakin mo yung buntot para makita mo yung ulo. Kung hindi lang po na-cancel yung follow-up operation, hindi lang pinakancel ang former si PNP, I am convinced may nakuha pa kaming mas marami pa dyan. Dahil sa magkakaibang kwento ng mga pulis, may pinangangambahan ang PIDEG sa kaso. I am afraid the biggest drug haul so far of the government now pending in court will be dismissed. No, it is because of what you did. Not us. Doon pa lang sa una, nung tinamper ninyo yung ebidensya na nandun, that is, you have violated the chain of custody of evidence. At dahil dyan sa investigasyon nitong mga congressman, parang hindi kumbinsido itong si
Narciso Domingo or itong retired police na to, gusto niya ata na baka ma-review itong kaso nila, no? Kasi siguro naiisip niya na parang talagang para malinis yung pangalan niya. So eto po yung video mga kabayan na pakinggan natin, no, ang hinaing at yung sentimento ng isang retired police general at dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Group. O eto na. Mga kababayan, ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo, retired, ang dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nakahuli ng 1 tonladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang 2 suspects at ang isa doon ay isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinunover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun at kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.32 tons drug seize. Nareport po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po sana hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A. At it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo, minisage ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR na sina Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels
and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024, nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Pumalit si Secretary John B. Crimolia at sa Sanapolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila, hook, like, and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand, pero para sa akin grandstanding lang yun eh. Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Azorin na umuulang naman nung minessage ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa. Minessage ko na ganun, nag-reply ng okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga eh. Please review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama namin yung ibang slides mo na yung 1 tonladang shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Colonel Ibanez, Colonel Gonzales at Major Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong ma-assign ng isang anti-drug unit na pidig. At wala pang halos 2 buwan pa lang, napong na namin yung 1 tonladang shabu. And for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos nung nahuli natin yung 1 tonladang shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na
dahil sa reward system ay hinuli namin yan. Hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Azurin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay yung kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ora-orada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Vic, sir, nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Attorney Bernabe, sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Hindi. Hinihingi lang namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pangang pumayag. Pero pumayag na rin bandang huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung 2 doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir, please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases. Planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Please, sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Padulyon, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiserbi sa mga warrant na yan, magunos dili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli. At mailigtas yung bata na si Mayo
at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017, may nakuha ang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs, at yung police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso. Nakonvict pa nga yung taga-customs. Si Gumban ba yan? At yung police na nagbigay ng information ay wanted din ngayon. I think Colonel Asierto. Patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga naghahari-hari ang mga sindikato? Pag-isipan niyo mga kasama. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this brouhaha, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all. Thank you. O ayan mga kababayan ha, sa balitang iyan, sa tingin ko, parang dismayado itong si Narciso Domingo mga kababayan patungkol dyan sa kaso nila at parang may gusto nung siyang ipaiwatig. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat po and God bless us all. Bye!